EEN. Tapos sir, dalawa po siya. Since sa inyo din, MEEN pala sir, sorry. Dalawang E? Tapos sir, MEEN. yes po. Tapos 30282 po. 3028. 3028. Tapos, apo sir. 282. Tapos 30291 po sir. Yung isa po. Bale, yung isa laboratory tapos control engineering. Yes po. Eto 3028 Ito po sir. Ito po yung dulo. Hmm, 282 po. Yan. okey. Ito yung lecture tsaka lab. Okay, very good. Thank you. Anyway, ang gagawin natin dito, imi-mix na lang natin 'no, yung lecture tsaka lab. Ah, Tapos natin lecture, ta's yung lab natin bale is more on, I think you can download yung gagamitin natin. Hindi ko lang alam kung familiar kayo sa MATLAB. Meron tayong mga exercises sa MATLAB about control system engineering. Pero magbibigay muna tayo ng lecture 'no, kasi mahirap i-lab yung wala pa tayong background 'no. Ang MATLAB kasi is, licensed software 'no, from MathWorks. Ngayon ibig sabihin ng license, magbabayad 'no. I think hindi ko alam kung i-check ko muna kung meron yung PUP na student license. Kung wala, I think na nada-download naman 'to, basta gamitin niyo lang yung ng parang student version ng PUP, let us check 'no. Kung wala naman, merong isang version ng MATLAB, a lower version, ang tawag dun ay Octave. Paki paki-note down 'no. So when we go to the MATLAB sa laboratory, kung wala tayong ma-download na MATLAB kasi malaking ano niyan, malaking memory 'no, i-check niyo rin yung mga laptop niyo kung kaya yung requirement 'no. Pero since mga coding lang naman tayo ng mga simple 'no, mga graphing and so on, tsaka yung mga Laplace transform, dun tayo mag-i-start. I think yung Octave, same din naman yung command. There's a software, open software called Octave. Nada-download yun na open software. So, you can check later pag nag-MATLAB. Ang importante lang naman dun yung i-verify natin kung tama yung mga sagot natin sa pagka-transform sa Laplace, from time domain to frequency domain, from T domain to S domain. So, mga simple script lang naman yon. So, we could use siguro yung Octave, sa ganong case, no? So, yun. Nga pala, bago tayo mag-discuss dun sa details, unahin na natin yung paborito yung part, ba? How do we do the grading, no? So, I'll consider this as homogeneous, isa na lang, no? Pero ito yung breakdown, no? 15, di ba, yung sa major exam? Nakikita ba? Burning. Yes po sir, nakikita po sir. 15 sa Yung, midterm, 15 po sa oo, finals. edi 30 na yan, no? Tapos, yung 60, no? Yung 60 natin is i-breakdown ko doon. Ito ay project o yung mga task. Tapos ito yung quiz, no? Ito yung performance task. Halimbawa, yung mga seat work, di ba? Seat work, homework, recitation, performance siya. Quiz is individual, na kaya mahalaga yan. Project is, eto nga, yung papagawa natin sa MATLAB, no? Na individual din. So, ilan na yan? 30 plus 60 is ilan? 90, no? So, the other remaining, yung 10, yun yung ano natin, no? Yung attendance, no? Because you cannot learn if you don't attend, di ba? I mean, dapat umattend, no? Kasi kailangan nandun kayo ano, sa sa room. Kasi yun ang setup natin. Our setup is ano naman, di ba, yung face to face, no? Unless na lang may mga
kailangan na gawin na online, no? Like, may bagyo, emergency, or, di ba, nasa pag-uusap. Pero yung pinaka main mode of learning natin is uh, face to face, no? So to summarize lang, no? Yung 30% is major, no? Exam. Tapos ito yung 60%, no? So yung project, yung quiz, saka yung mga performance task, no? Mga pinapasubmit or citation. And then yung 10 is yung attendance. Okay, I think maliwanag to, no? Ito yung ano, mga project activities, no? Activities or task, yung quiz. Okay. So maliwanag yung grading system natin, no? Maliwanag yung grading system natin. Okay? So we are going to maximize yung time sa lecture para ano, no, yung remaining ilalab natin. Eh since ngayon, hindi pa tayo makakapag-lab kasi wala pa tayong naumpisa na ano, na mga lecture. Okay? So, ano pang dapat i-discuss? Yung mga rules and regulations sa school, alam nyo na siguro yun, no? Kasi fourth year na eh, no? Dapat alam nyo na yan na ba na hindi dapat nangongopya, na may mga tarampatang ano dyan, mga batas. No? So, pag nahuli ka na first, di ba? So, zero ka, no? Pangalawa, suspendido na. Di ba? So, yung mga ganun, alam niyo na for a student na fourth year na sa isang school. Tapos, yung tuloy-tuloy na subject na absent ng anim, no? Pag nag-absent ka pala, magpaalam, no? Or magbigay ng, ano, ng, tawag doon, letter of excuse, no? Kung nagkasakit or ano. No, wala naman, hindi naman ako mahirap kausap kayo, no? Pero magsabi lang, no? Para alam ko, no? Otherwise, mababawasan yung, ano nyo, yung grade sa attendance, no? Huwag niyong maliitin yung 10% kasi baka yan ang ikapasa nyo. Diba, kung kulang kayo, di meron kayong 10% na pagkukuhanan, no? So, lahat yan ay mahalaga. So, okay na yon. Without, may question ba, class? May question? Sa grading tsaka sa system natin ng ano, ng pagma-manage ng class. Kung wala na, without further ado, itutuloy ko lang. So, kukunin ko muna kay Sir Aljon kasi siya yung dating humahawak or siya yung may hawak ng ano noon, ng control system. No? So, meron na yata tayong syllabus na standard tsaka yung module. So, we're gonna get that kay Sir Aljon, no? Pati yung module. Since hindi pa kami nagkita, kinuha ko muna yung sa CHED kasi yun yung pinagbabasihan ng lahat, no? So this control system is engineering is a requirement for not only for ME, no, for others na sa EE, sa manufacturing, sa computer, no. Tinuturo ko din kasi ito sa abroad. So maraming ano to, ibig sabihin ito ay parang kind of elective ng maraming discipline. No? So, ibig sabihin na sa Pilipinas tayo, susunod tayo dun sa pinaka-basic requirement na binibigay ng CHED, no? So, to show to you kung ano yung, no, yung syllabus na nandun sa CHED based on CHED, the Circular Memorandum Order number 97, na it's also downloadable na. Mga mga public documents naman is open for anybody, no? Wala namang sikreto dito. So, ito yung galing sa CHED class and then we're gonna discuss this na para at least alam nyo kung ano yung ating take upin, ano yung expectation natin dito sa subject na ito. Kita ba? Yes po, sir. Kita naman. Medyo maliit kasi pinagkasya ko. Anyway, I'm gonna read yung course name. Ito ay Control Engineering. Then yung description, pakibasa nga, Bern, yung description. Seduction to linear control system, modeling of physical system, feedback control system, time and frequency domain analysis of control system, stability of control system, and application. Okay. Yan. So, dyan muna tayo. Ibig sabihin, yan yung pinaka-summary ng description ng ating
subject, no? And hindi to more on mechanical, it's more on tawag dito, it's more on general, yung pinagsama-samang discipline, no? I think one of the most difficult subject is yung control engineering kasi lahat ng field nandiyan eh, electrical, mechanical, thermal, tas mga mathematics, calculus, modeling. So lahat 'yan, no? So meron diyang mechanical yung sa heat, 'di ba? For example, if we are modeling yung heat tsaka yung fluid, no, under ng mechanical and yung mechanical na tinatawag na sa mga ano, yung parameter modeling, yung sa spring, yung sa shock absorber damper, tsaka dun sa mass, no? Yung mass damper spring sa Newton's second law. So may mechanical naman talaga dito. No? Mati-take up natin mamaya. So para maintindihan natin yung description, tingnan natin yung outcome. Na. So yung oras ng lecture tsaka laboratory, ilan ba yung lecture natin? Hours? 2 hours ba? 3 hours. 3 hours po, sir. Yung If I'm lecture. not mistaken. Yes po, sir. 3 hours po. Tapos yung lab, Um, baka parang, 2 hours, baka 2 hours, 3 hours. ay, yun pala. 2 hours, 3 hours po, sir. Tama po, Oh, sir. Tama po. kasi ito yung nakalagay dito, no? Ito yung sinusunod kasi ng ano, ng buong Pilipinas, no? So tapos yung unit 2 tsaka 1, no? Then ang prerequisite na nilagay dito ay yung electronics, no? Kasi based dun sa CHED, no? Pero ibig sabihin sa akin, yung mga prerequisite dito is yung math, electronics, yung thermal, yung fluid, and so on, no? Pero dito, sinuggest ng CHED na eto muna, no? Kasi meron ditong mga RLC, mga Kirchhoff, and so on. So punta muna tayo dito sa ano, sa course outcome. Ano ba ang inaasahan na outcome nito? Ibig sabihin, ano yung pwede nyong matutuhan after ng one sem, no? So, ano yung ating tatalakayin o take? No? Okay, so eto yung pinaka minimum or yung pinaka ideal, no? So depende kung umaabot natin sa oras and so on. So first is we have to discuss yung basic concepts and operating principles of feedback, no? Feedback, feedback agad, no? Feedback. Feedback control system. Um, so ito yung feedback control system. Pangalawa, explain the dynamic modeling of mechanical, electrical, electromechanical. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Fluid thermodynamic system in relation to control. So dito, pili nga tayo ng mas yung obvious na kulay. Gumagamit nga pala ako ng digital pad, yung Wacom, kaya lang medyo, ito yung translucent pa lang ito, yung black lang, ano. So, feedback, and then modeling. Ano daw yung imo-model natin? Mechanical, electrical, electromechanical. Dami, no? Fluid, thermo, no? Dynamics. And so, siyempre, meron pa yung electronics tsaka digital, no? Sa later part, electronics tsaka digital, yung Z-transform. Okay. So, dito muna tayo bago tayo lumipat sa page, no? Etong feedback, ano ba tong feedback na sinasabi? Ano ba yung feedback? And how do we model? How do we model ba? No? So, pag-usapan natin muna to para naintindihan.
Yung control system, you have to understand na napakahalaga niyan sa lahat, no? Kahit na anong aspeto ng buhay, no? Mapa sa pamilya, sa gobyerno, sa pag-aaral, sa mathematics, lahat yan. Ang control system is a very important thing. Now, bakit? Ano ba ang purpose? What is the purpose of control system? Ano bang goal para naintindihan natin tong letra? Bakit mayroong kailangan ng control? To understand, magbigay ako na sa isang bansa, non-technical muna tayo. Bakit kailangan ang control lagi? Sa bansa, bakit kailangan ng control? Halimbawa, control sa, ano, control sa security. Specific example is security. Bakit kailangan ng, ano, control sa security, sa police, no? Pwede ba na yung mga mamamayan ay kung ano lang ang gawin nila? Pwede ba yan? So, to implement control, dapat may batas, di ba? Law and mga order, di ba? Rules, no? Why do we need yung mga restriction, yung mga control, mga rules, order, tsaka law? To what? Preserve, to preserve yung peace, yung kapayapaan, yung, di ba, kaayusan, no? At secured yung mga tao. We need to have control. So, ano pa? Kahit sa pamilya, no? May control ka sa budget, may control ka sa dami ng pamilya, no? Sa isang bansa. Anong control yun? Population control, no? Kasi otherwise, merong magkakaroon ng population explosion, no? Sa isang bansa, yung pag-finance, dapat may control kasi yung pera, no? Ng bansa, nasa finance, no? Kailangan meron kang control sa paggastos, di ba? Whether sa family, sa school. So, merong budget control, no? Naintindihan ba yung ating ano? So, yung control is a tool or mechanism to set the system in what kailangan ay stable, consistent. Di ba? Tsaka yung tinatawag na less ang error. So what I'm doing right now is I'm introducing you to mga terminology kasi ito yung alam nyo bawat discipline may mga jargons na tinatawag may ginagamit no may ginagamit halimbawa machine design or machine elements no? Yung mga stress mga velocity instantaneous velocity acceleration so bawat discipline merong mga tinatawag na terminology na ginagamit. No? For example, kung sa nag-aaral ka ng law, nag-aaral ka ng accounting, no? Mga debit, credit, no? Yung mga balance, no? So, ganun lang yon. So, dapat mga familiar kayo sa mga terms. And yung mga terms kasi, sa mechanical engineering, ginagamit rin yan sa board exam, yung tinatawag na elements, no? Mga definition of terms, fill in the blanks, di ba? Which is magiging part din ng ating subject. No? In short, gusto ko lang linawin gamit tayo nito. No?
What is the purpose of control system? We can summarize in one word, no? Stable or stability. No? Another purpose is yung hitting, no? Hitting, tinatamaan, or achieving the target. Ano yung target? Yung goal. Sa control system engineering, yung pinaka-target or goal, ang tawag doon ay set point. Okay? So, I'm trying to give emphasis dito no, sa ang goal ng ating subject is about stability, no? So we need to have a control system to have a stable system. And what is a stable system? Ang stable system ay sistema na nahi-hit yung target or yung goal. No, tingnan natin ulit sa mechanical engineering para naintindihan. I would like to give an example about HVAC. Alam niyo ba yung HVAC? Anong HVAC? Heating, ventilating, air conditioning, no? Or another na term na ginagamit as RAC, refrigeration and air conditioning. Okay? So, halimbawa, nasa bahay ka o nasa bangko, or any establishment, kailangan ng isang tao ang comfort, ba? Yung komportable siya sa environment. Ang tanong, ano ba yung komportable na temperature, no, according to standard, no? Siyempre may mga standard tayo. And one of the standard established standard is yung from America, no? ASHRAE, Association of ano, no, yung American Society for Heating, Refrigeration, and Air Conditioning, no? Engineers, 'di ba? Sa atin may PSME, Philippine Society for Mechanical Engineers. PSIM, Pambansang Samahan ng Inhinyero Mechanical. So sa Amerika, aside from ASME, may mga standard yan. American Society for Mechanical Engineers, specific sa HVAC or sa refrigeration, meron sila nito. American Society for Heating, no? Ventilation, refrigeration, no? Refrigeration, air conditioning engineers. ASHRAE. According to ASHRAE, ang comfort cooling zone, no? Yung komportable ang tao sa temperature ay 22 to 26, di ba? Sa normal. Siyempre, depende yan sa, ano, may range sila na binigay, hindi naman specific na 1 point lang sa temperature, no? So, ibig sabihin, pag nag-set ka ng aircon, or at least doon sa sa condition ng environment, no? Kasi hindi naman kailangan yung aircon, halimbawa, kung taglamig, kaya naman mag-aircon dyan, di ba? Kasi may yelo sa labas or malamig ang hangin, no? Or mag-winter na, no? The ASHRAE defined that the comfort cooling zone of a certain person is anywhere between 22 to 26. O sabihin natin sa isang room, no? Pag 22, medyo malamig eh. Sabihin mo, 23, o 24, ganyan, no? O 22, no? So, ang target natin ay 22. Ay, good morning po, ma'am. Di ba? 22. Di ba? So, ito yon. Yung 22 na siniset natin ay tinatawag na SP.
set point, di ba? So, ang gagawin mo dyan, para ma-set yan, anong part ng aircon, ang gumagana para ma-achieve yan? Bernie, or anybody from the class. Ano yung part ng aircon na nagko-control sa temperature? Anong tawag doon? Thermostat po ba, sir? Very good, thermostat, no? Correct, no? Ano ba yung thermostat? Ito yung device, meron siyang tubo, no? Meron siyang tubo na nakalawit sa taas, ay taas sa labas, no? Para ma-measure natin kung ano yung binubuga na temperatura at saka anong temperatura na mayroon sa room, no? Kasi yun ang papalamigin, no? So the temperature of the room should be colder than the outside, di ba? So yung outside, siyempre, mainit yun, no? Mga 30, 35. So we are trying to set point, no, 22. Ngayon, isi-set natin yan through thermostat, no? Since thermostat is a device, so ang gagawin natin, meron ng knob, di ba may knob yan, no? Yung thermostat, eto yan, no? May knob yan. Depende yung presentation, no? Kumisan, ang presentation ay, ano ba yun? Medium, no? Parang cool, no? So, ganyan yung mga o high cool, no? So, descriptive na, di ba? Wala ka namang makikitang aircon na, no? Na nagsiset sa, yung knob ay sa temperature, no? Pag ganun ang setting, digital yon, no? Pag pinindot mo yung thermostat, digital na yun, di ba? Whether may arrow, there's an arrow going up or down, and then makikita mo rito yung temperature, no? Halimbawa, lalamigan mo, pwedeng, I think 16 ang pinakamalamig, 17, 18, 20, 22, diba? Pinipindot mo yan, no? Going up or going down. Once na pinipindot mo yan, ang nag-a-action doon ay yung thermostat. Ibig sabihin, you are setting the system temperature to a desired value. So, di ba, halimbawa, lumabas sa digital display ay 18 or 22. No? Yun ang hahabulin ng thermostat. Yun ang habulin ng system. So, yun ang ating target o yung goal. Naintindihan ba? So, thermostat is a device para ma-achieve mo yung iyong target. No? Ngayon, dumadaan yan sa process. No? Sa refrigeration or air conditioning, ano ba yung process? Yung sistema sa pag ah, papalamig kung aircon, kasi dalawa yung air conditioning, whether pagpapalamig or pagpapainit. Sa atin mainit kaya pinapalamig. Kung winter, anong gagawin mo sa room? Di papainitin mo, no? Reverse of cooling is heating, no? Pero isa lang naman din yung niyan, yung ginagamit na mga device. Ano yun? So meron kang evaporator. Hindi ko alam kung nag-air conditioning pa na kayo, no? Ano pa? May condenser, may compressor, at merong valve, no? Thermostatic expansion valve o yung tinatawag lang na expansion valve. Okay? So lahat po ng lahat ng kumbaga lahat ng refrigeration at air conditioning system, merong major component na ganito, no? Expansion valve, may compressor, condenser, tsaka evaporator. Ang tawag dyan ay vapor compression system, no? Kasi kinocompress yung vapor ng refrigerant. Ano ba yung refrigerant? Yun yung tinatawag na Freon, no? Sa commercial term is Freon, no? Freon is a brand, parang Coke, no? So, refrigerant 22, ganun. R134A, diba? R614, R707, no? Sa refrigerant. So, ito yung process, ito yung system, no? Etong lahat ng ito, ang lahat ng ito ay gagana para ma-achieve niya yung target, yung 22 degrees centigrade.
Okay? Naintindihan ba? So ngayon, ano yung magiging output? Punta dito. So our target or set point is 22. Now, one of the points sa comfort zone or comfort cooling, no? So ito yung input, ito yung output. Okay? Yung 22 ba pag yung 22 ba, Bernie, pag sinet ko, automatic 22 na dito? Or pwedeng magbago? Pwede ba yung maging 24? Pwede ba yan? Pwede maging 23? Pwede maging 21? Or 20? Parang mag-temperature po ng 22 po. It will eventually po mag-32 Celsius din po siya. Okay. So pag sinet natin yan ng 22, hindi yan agad makakakuha ng 22, di ba? Kung maraming tao, no, sa isang bahay o sa isang bangko, sa isang office, anong mangyayari pag maraming tao? Halimbawa, bangko, pwede ba na dumami ang tao sa isang bangko? Pwede. Kasi marami nagwi-withdraw, di ba? Maraming Set nangungutang, na 22 nagtransaction, po, no, sir. Yes po. naapektuhan. No, tama. No. So, in a bank, if people are always coming in, no, if people are continuously coming in, anong mangyayari? Tataas ba o bababa? Halimbawa, ang room lang ay ang capacity ay mga 10 or 15, pero naging 30 kasi sweldo eh. 'Di ba? Pag sweldo, maraming nagwi-withdraw, no? Or marami nagtatransact, marami nagbabayad, may nangungutang. So once the people are coming in continuously, dumadami yung tao. Ano yung mangyayari pag mas maraming tao sa bangko, higit sa inaasahan, more than what we expect? Pag maraming tao, anong mangyayari? Iinit ba o lalamig? Pag maraming tao, iinit ba yung room o lalamig? Bernie, o class, ano sa palagay niyo mangyayari sa room? So, ang tendency ay dadami yung init, no? So, pag dumami yung init kasi merong heat yung tao eh, no? May heat load yung tao ng mga 100 or 110 watts, 80 to 100 watts, no? So, may init, di ba? Pag maraming tao, mainit, no? Na congested, ganun, no? So, pwedeng maging 20, ano yan, no? 25, 24. Anong difference nila, class? So, ang difference nila ay ano? Ang target natin ay 22. Ang na-achieve natin dahil dumami yung tao, maging 24. Ilan yung difference? Ano ang tawag, Bernie, sa difference? Sa target, ito yung target or set point. Ito yung actual. Ano yung tawag doon? Nandyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Hello? Hello, hello. May kausap ba? Bern, nandyan pa ba kayo?
Your call ends in 8 minutes. Bernie, yung call down natin ay ano ha? Pag mga 2 minutes, ano mo? Pag 2 minutes, mag-request ka uli, ha? Hello?